So mga kabrad, malapit na naman tayo mag alas 5 at mamaya pagkatapos na naman ng trabaho, didiretso na naman tayo sa ating mini farm para bisitahin na naman at pakainin ng ating mga alaga. So ngayon po ay nandito tayo sa construction site dito sa ating iniikotan mga kabrad. Kaya kita na lang tayo dun sa ating mini farm. Tara mga kabrad. So ayan nga mga kabrad, kagagaling lang natin sa trabaho at para na bisitahin na naman yung ating mga alaga. At meron na din tayo titingnan dito na inahin na sumablay tayo. Puntahan lang natin mga kabrad. So ayan mga kabrad, at puntahan lang natin. Ang nangyari dito kasi sa ating inahin, nung pinili ko siya, nagandahan ako sa kanyang mga nipple, sa kanyang pinakadede. Dahil 8-8 bali 16. Kung marami man lang kanya maging anak, okay lang kahit mga 14. Hindi ko napansin yung kanyang puwerta na nakatayo. Yun pala, siyempre nagkamali tayo ng pagpili ngayon. Kaya ngayon, nung nanganak siya, ang natira lang sa kanyang anak, 2 sa 7. Nauna ito yung kumbaga yung basa yan. Ito yung baso natin. Nakakalungkot na yan. Dalawa ang natira. Pero yung inahin natin, malaki, maganda katawan. Ang problema sa kanya, nung nahirapan siyang nanganak, yun nga din posible ka kung sobra siyang nahirapan dahil unang-una basal siya. Tapos yung puwerta niya, hindi lang dito kita. Ang puwerta niya kasi yung nakataas, dapat ayun yung nakababa. Yun yung isa sa mahalagang pagpili para mga kabrad ng inahin na gagawing inahin na kailangan yung kanyang puwerta is nakababa. Kamukha ito yung mga inahin natin dito, puro ganun yan, okay naman, walang dito kasi siguro sa sobrang hirap, maliit yung kanyang pinakasipitan, parang naging tamilmil siyang kumain, pero ngayon na lang siya yung nagkakain, kaya lang nabawasan na yung ating mga big. Ayan, yan lang natira sa 7. Bali 5 ang nabuhay sa anong inanak niya dahil yung 2 patay nung inilabas niya. At ito ang natira, yung 2 lang na yan. Sana yun, mabuhay man lang yung 2. Pero ito, ano na natin to, iaalis na natin ito mga kabrad. Dahil nga doon sa sobrang liit ng kanyang sipit-sipitan, talagang pag-asya ng anak, humihiyaw talaga. Hindi kamukha na itong iba na pag nanganak ay uungo lang pero okay, mabilis. Ito yung basal natin ito. Ito maganda yung ano niya. Yung puwerta niya ay nakababa. Yan. Mababa yung kanyang pinaka puwerta. So ayan. Yung kasi mga kabrad nung yung sa kabila gano'n siya, nakatikwas. Kaya siguro na sa hirap niya ng panganak. Buti nga yung kanyang mga anak hindi niya sinasagpang. Yun niya, 2 lang mga tira. Pero okay na rin. Pero yun niya, isa sa lesson na nakuha natin doon yung pagpili ng inahin, hindi lang sa dede, tsaka hindi lang sa tindig, kailan din siyempre yung puwerta. Kasi nung una, pero nung napansin ko siya na kumbaga nung napansin ko siya na ganun yung kanyang puwerta, late na dahil na inject na namin na AI na namin. Pero sabi ko na lang baka sakali, at yun yan, naging epekto. Bukod sa anak niya na nahirapan siya na umiri, talagang humihiyaw. Ay iba kasing inahin pagka ganun ang nangyayari doon, sinasagpang yung kanyang mga anak pagkapanganak niya, kaya mahirap magpadede. Buti ito kahit paano nagpadede, kaya lang
yung hindi siya masyado nagkakakain. Kaya ang gatas niya konti lang siguro, kaya yung mga anak na malnourished talaga. Ito mga positive na yung ano natin. Ito, buntis na rin to. Ito yung mga anak natin mga kabrad. Ito si number 14. Yung may sugat siya. Yung mga gamot natin yun. Importante ang mga alaga nating inahin, huwag magkasugat dun sa nipple. Kasi doon pagka nagkasugat dun yung ating mga alaga, mahirap din dahil hindi niya mapadede ng maayos yung kanyang mga biik. Ayan, umunod na. Ang laki ng kanyang tiyan. Ito yung mga kabrad yung dinugo. Pero pinagmamasdan ko naman yung kanyang tiyan. Continuous pa naman yung galaw ng mga biik. Pero yung dugo niya, hindi naman siya ganun. Siyempre, kinabahan din tayo dahil ang mga inahin na dinudugo, posible nakukunan. Buti naman ito, hindi. Yan, thank you Lord. Ito naman, ito mga positive na to. Dahil makikita niyo yung kanyang tummy, medyo ambok na. Ito naman, ito yung inulit natin mga kabrad. Dahil hindi pala hindi natin na tsempuhan nung kanyang kumbaga naglandi uli. Kaya kung mga anak to, halos sabay-sabay sila. Ito malapit na tayo. Ito yung mga kabrad yung basal natin. Kung pag titingnan nyo yung puwerta niya, bagsak lang yung mga dede ng tapos yung paa niya mataas yung nung sa ilalim yon. Tapos yung dede nga, at least kahit paano mga 14 to 16 yan. Ito naman si number 13 na tingin ko naman adali to. Dahil kung mapapagmas natin yung kanyang dede, ay namumula. Yan. Mga brad, yung isang aral na nakuha natin sa pagpili ng inahin na nagbaka sakali tayo, pero wala talaga. Ito namang natira natin 3 biik dito. Ayan, okay naman. Ito yung mga pinakamaliliit dun sa 5 i-deliver natin dun sa ating kinukuha ng pigs. Yung isa may los-los nga lang. Ayan. Kaya mga kabrad, talagang napakahalaga talaga ang pagpili ng inahin kung paano ka pipili. Pero mas maganda talaga sa lahat yung bibili ka talaga sa mga yung meron tayo nabibili talaga ng yung kamukha ng si 13 tsaka si 14, kasi doon pa namin nabili yan sa Santa Maria. Talagang pinipili nila yan. Kaya maganda naging anak ng ating mga baboy na si number 13 tsaka si 14, dahil yun yung pili nga yun, galing talaga sa farm. Ito yung kasing inahin natin na huli na to, yung nanganak na natira ng 2, pinili lang din natin dito sa mga anak ni 13 tsaka ni 14. May lahi din ng mga hive na magagandang lahi. Kaya lang yun nga, hindi natin napansin yung kanyang puwerta pala is yung nakapatikwas. Dapat doon nakapababa yung kanyang puwerta para yun yung sinyalis talaga, at yun yung mga dapat na ginagawang inahin, hindi nakatikwas. Kasi yung sa tikwas, yun nga posible na maliit yung pinakasipit-sipitan ng ating mga inahin. Kaya pagka nanganganak sila, hirap na hirap. Kaya nung nanganak to, humihiyo talaga yung inahin. At buti na nga lang, hindi na nga lang din sinasagpang yung ating mga biik. So yun nga, importante talaga yung pagpili talaga ng ating mga gagawing inahin. So yun naman, puntahan naman natin yung ating mga anak din na native pig. Meron din tayo mga anak na 2. Puntahan natin. Meron kasi tayo malapit ng mga anak na mga native pig. Excited na rin tayo dahil ito nga na AI din natin to. At nasundot yun ng ito yan. Ito kasi mga kabrad, bukod siya na AI, nakasta rin siya ng barako natin.
Kaya hindi ko na alam kung ano magiging resulta. Ano ba ang magiging kalalabasan ng biik na AI na at saka na kasta pa ng ating barako. Dalawa yan, pati ito mga bro. Ayan. Ito kakakain lang nila eh. Ito yung gagawin niya natin mga kabrad na inahin. Ito. Hindi na sila puro. Nakakakain lang nila mga kabrad niya. Ito yung mga maliliit natin. Ito yung mga bagong awat. Well, meron din yung yung isang parang hirap lumakad. Ano kaya yun? Bayag? Hindi may bayag. Yung Isa. Parang hirap na hirap siyang bumangon eh. Yung isang bag. Pagka tinan mo, baka may sugat. Pag gamutin mo. yung alam kong hirap dun, yung may bayag eh. Hindi. Tara, punta natin yun. Ito kasi mga kabrad yan, napansin ko nga na yan, yung isa na yan, hirap tumayo. Hindi ko alam kung bakit. Silipin mo nga well kung ano yung niya. Ayan o. Parang may siya, hindi kaya maga yung yung maga yung sa ng paa. Ayan o, hirap siya. Barako din pala yun eh. Oo, kaya nga. Tinan mo nga yung well kung may maga sa niya. Ito. Pero ganda naman ang katawan niya. Lapit ko lang kain talampakan. Hindi, ayan, tinakan. Lapit mo rito, lapit mo. Ito. Ito, hindi ba maga? Ito? Ito, parang maga. Kaya yan. Dalawang pa no? Sige. Ayan, Tanong ko nga din yung paano ng maga. Ano kaya yan? Ang ganda na may katawan, di ba? Alisin ko na lang. Baka dito na So yun nga, inanong nga namin ni Joel kasi nga merong isa sa biik na maga yung dalawang paa. Hindi ko alam kung sa paglalaro ba nila yun o ano. Kalimitan kasi dyan pagka harot yung pagka tumatama sa kanto yung kanilang mga paa. So mga kabrad, tingnan naman natin yung ating mga alagang manok. Yan, araw-araw ito, mukha na ito ating breeder. Kaya nilipat na naman natin doon dahil nung anong kabila na yun, pinalinis natin. At ito, madumi na naman to. Posible ilipat na naman natin to doon. Yan. Ito tinanggalan na. Oy, ba't ikaw nandyan? Tapos meron din tayo dito na pabo. Binukod ni Joel dahil ayan, medyo matamlay. Sayang, huwag sanang Well, yung fermented natin na ito na yon. Ito na lang. Bawasan na yan. May bawas na to. Yung na yan. Pero isa yung naubos na. Yung isang gram. Ito yung isang fermented natin. Kaya bukas. Kapalitan ko naman yan. Di ba bumili na ng molasses? Kaya nga. Ito naman sa ngayon. Okay naman yung ating mga aalaga na manok dito. Dahil nga, siyempre, hindi nga naman nag-uulan. Ito. Tsaka yung pabo natin. Pabo natin mukhang malabo May mga bibi. Nabukok yung pabo. Wala ba? Hindi, pag palaging nababasa siguro, kaya Walang Nilit ko wala eh. Hindi, yun? Baka kinain ka ako ng aso. Kinain din, no? Oo.
Wala ko nakita ngayon eh. Pero kailangan talaga well yan. Pag kami nangingitlog tayo, tali mo yung aso mo para mauubos yung alaga natin. Hindi tayo makapagparami yan. Ang bubuisit ng mga ito eh. Hindi, tali nga. Pag mabili natin ang kadena. Kailan tayo hindi nakapagpapisa ah. Kaya nga eh. Ito naman, sa hapon, nakapag-ferment si Joel na puno ng saging. Ando, naka-ferment na siya. Ito naman yung ating umpisa. Ayan. Meron din tayong bagay pisa doon. Hindi ko na. Hop. Ikaw ikaw yung tirador ng bibi ha. Mga bibi natin. Ito lang naman tumitira niya kaya tinali ni Joel eh. Na tumitira ng mga itlog. Saka yung nadamay na lang yung tatlo nating mga tuta na ngayon kumakain na rin ng itlog eh. Pati pabo tinira. Yung iba natin na ito mga kabrad, pinawala na para kasi matatamlay. Kaya ngayon ito yung mga pinawalan sumigla dahil sila nakakapanginain sila ng gulay eh. Ang mga damo-damo. Yan. Tapos yung mga bibi natin, meron din tayo mga napisa ng mga bibi na ayun, may mga duckling na naman tayo. Ayun dun. Ayan, meron doon at saka andon at meron din doon sa may ilalim. Puntahan lang natin. Tsaka yung manok na napisa. Well, saan yung napisa na manok na ano doon, mga sisiw? Sa may nilagay? Manok? Oo. Hindi na sa kulungan. Nandun na. Andun ba? Oh, yung hinarangan ko ng drum. Kaya ba hinarangan ng drum? Oo, kaya hindi lumabas yung mga sisiyo. Oo. Dumi napisa rin kasi kanina na. Ha? Oo nga eh. May ano, Tapos meron din tayong mga bibi rito na napisa na rin. Pero yung nandun, yun nga, yun nandun sa may ano na yan, ayun, malaliit yan. Meron doon. Kaya meron napisa na dyan. Kaya pag hindi na namin kinukulong. Kumbaga, yung kanilang inahina na yun na siya yung nag-aalaga talaga sa kanila. Dito rin, ayan o. Meron din tayo dito, ayan o. Ito mga kabrad, ayan, bago lang yan. Ito. Bali ito, dalawang inahin kasi mapapansin mo naman yung iba. Medyo putla na yung ano. Tapos yung iba naman, dilaw na dilaw pa. Ayan. Yan yung mga bago natin yan. At dito, meron din tayo ditong mga bagong pisang ano, mga manok, sisiw. hindi pa ba? Parang umalis na. Well, Ha? wala na. Hindi, nandun sa drum. Ay sa balde, yun o. Puti. Sambalde. Hindi puti. Pumasok sa loob. Yung mga dyan. Natutulog kasi sa ulanan, kaya lagang ang balde. Dito. O dyan. Yun. Ito mga kabrad. Bagong pisa lang din. Marami na tayong mga napisa ngayon na kamukha nga ng bibi. Hindi na natin ginagawa ngayon yung kinukulong natin doon sila sa isang kulungan. Sama-sama sila. Dahil lang ang isip ko noon, pagsama-sama at napapakaya araw-araw, mas mapoprotektahan natin. Yan pala, mas lalo. Iba pa rin talaga yung, kasi unang-una hindi nila alam yung, kumbaga yung tinutuka sila nung kanilang hindi inahin. Nakala nila, inahin nila, lalapit doon, tutukain. Hanggang sa hindi na sila
pumupunta sa kanya ng inay, kaya kalat-kalat. Eh, nag-uulam pa nun, kaya tinamaan ng sakit. Ito, kamukha niya, no? Yan, ating mga duckling ngayon. Ito naman yung mga manok na nandun nakakulong na malulungkot dati. Ito na. Dito na sila nag-stay sa sa kulungan ng baboy dahil dito hindi sila na ng pagkain. Talagang solve. Tapos meron pa tayo ritong mapipisaan na rin na bibi. Siya. Yan, sa mga kabrad, malapit na yan. Malapit na mapisa yan. So, yun nga. So, ayun mga kabrad, isa nga yun sa mga natutunan natin yung sa gagawing inahin, kailangan talaga yung puwerta niya bagsak doon. Yun nga, dalawa na lang yung natira na ating mga biik, pero yung pagka yung mga biik natin ay kumakain na, yun, didispatch na natin yung inahin na yun, pandagdag na lang natin doon sa pambayad natin ng utang. Kaya mga kabrad, muli maraming salamat at God bless po sa atin lahat.